Mga kababayan nating seniors, kung kayo ay 60 pataas at narinig ninyo ang balita tungkol sa 6,000 piso, Universal Social Pension na di umano ay aprobado na at pwede na ninyong makuha ngayong taon, kailangan nating pag-usapan ito ng masinsinan dahil maraming maling impormasyon ang kumakalat sa social media at YouTube na maaaring magdulot ng pagkalito at disappointment sa ating mga matatanda. Gusto kong maging totoo at malinaw sa inyo dahil bilang kababayan ninyo, mahalaga sa akin na maintindihan ninyo ang totoong kalagayan ng inyong mga benepisyo. Ang katotohanan ay medyo iba sa mga nababasa at napapanood ninyo online at sa video na ito, ipapakita ko sa inyo kung ano talaga ang meron ngayon, sino ang karapat-dapat, magkano ang totoong halaga, kailan ito nare-release at paano ninyo ito makukuha ng walang abala. Kailangan nating pag-usapan din ang mga pagbabago na maaaring mangyari sa hinaharap, ang mga batas na pending pa sa Senado at kung paano kayo makakapagplano ng mas maayos para sa inyong retirement. Kaya makinig kayo ng mabuti dahil ang impormasyong ito ay mula mismo sa official sources ng DSWD at ng gobyerno. Mga minamahal kong kababayan, una sa lahat, kailangan nating linawin ang malaking pagkakamali na kumakalat ngayon. Walang 6,000 piso per month na universal pension na aprobado na para sa lahat ng seniors sa kasalukuyan. Ang totoo, ang social pension na available ngayon ay 1,000 piso kada buwan lamang. At ito ay para lang sa mga indigent senior citizens o mga mahihirap na matatanda na walang ibang source of income. Ang 6,000 piso na naririnig ninyo ay hindi monthly payment. Ito ay ang kabuuan ng 6 na buwan na pensyon na ibinibigay ng sabay-sabay. Ganito ang nangyayari dahil mahirap para sa DSWD na magbayad buwan-buwan sa lahat ng lugar, lalo na sa mga malayong probinsya. Ang ginagawa nila ay pinagsasama ang bayad ng 3 buwan hanggang 6 na buwan at ibibigay sa inyo ng isang beses. Kaya kung tatanggap kayo ng 6,000 piso, ibig sabihin ay 1,000 piso multiplied by 6 months ang natanggap ninyo para sa kalahating taon. Hindi ibig sabihin na 6,000 piso na monthly ninyo. Maraming social media posts at videos ang nagpapaikot ng maling interpretasyon na parang may bagong batas na nag-aproba ng 6,000 pisong buwanang pensyon pero hindi ito totoo. Ang current law na Republic Act 11,916 ay nagdouble lang ng dating 500 pisong buwanang pensyon to 1,000 pisong buwanang simula Enero 2024 at yan pa rin ang batas na sinusunod ngayon ng DSWD. Ngayon, pag-usapan natin kung sino ba talaga ang karapat-dapat sa social pension na ito dahil hindi lahat ng seniors ay automatically qualified. Ang programa na ito ay tinatawag na Social Pension for Indigent Senior Citizens o SPISC at pinapamahalaan ito ng Department of Social Welfare and Development. Para maging qualified kayo, kailangan ninyong tumugon sa lahat ng requirements na ito. Una, kailangan kayong 60 taong gulang o mas matanda na Filipino citizen. Pangalawa, ito yung pinaka-importante, kailangan kayong classified as indigent o mahirap. Ibig sabihin, walang regular na kita, walang permanent source of income, walang negosyo, at walang tulong mula sa pamilya na sapat para sa inyong pang-araw-araw na pangangailangan. Pangatlo, hindi kayo dapat tumatanggap ng ibang pensyon mula sa SSS, GSIS o anumang retirement benefits mula sa gobyerno o private sector. Kung may pensyon na kayo mula sa SSS or GSIS, kahit maliit lang yan, hindi na kayo qualified sa social pension na ito dahil ang programa ay designed talaga para sa mga walang-wala. Pang-apat, hindi kayo dapat nakatira sa government-run homes or care facilities na permanente. At panghuli, kailangan kayong resident ng barangay kung saan kayo mag-a-apply at kailangan kayo ma-validate ng social worker na talagang indigent ang inyong status. As of 2025, mga 4.085 milyong indigent seniors ang tumatanggap ng social pension na ito sa buong Pilipinas pero may estimated 12 milyong total seniors. Ibig sabihin, maraming seniors ang hindi qualified dahil may ibang pension na sila o may source of income pa.
Kung sa tingin ninyo ay qualified kayo sa programa na ito, narito ang step-by-step process para mag-apply. Una, pumunta kayo sa Office of the Senior Citizens Affairs or OSCA sa inyong barangay or munisipyo or pwede rin sa local DSWD office. Doon, kumuha kayo ng Social Pension Application Form at tanungin ang staff kung ano-ano ang mga documents na kailangan. Karaniwan, kailangan ninyo ng 3 main documents. Una ay valid ID tulad ng Senior Citizen ID o OSCA ID. Pangalawa ay Barangay Certification of Indigency na magpapatunay na kayo ay indigent o mahirap. At pangatlo ay birth certificate or kahit anong government-issued document na magpapatunay ng inyong edad. Pagkatapos makapag-submit ng application, huwag kayong mag-expect na mabilis ang proseso dahil may validation pa yan. Ang DSWD social worker ay darating sa inyong tahanan o tatawagan kayo para i-verify kung totoo ang inyong application at kung talaga kayong indigent. Titingnan nila ang inyong living conditions, kung may appliances ba kayo sa bahay, kung may source of income ba ang mga kasama ninyo sa bahay, at kung may tumutulong ba sa inyo na pamilya. This is very important dahil hindi pwedeng magsinungaling kayo sa application kasi may validation process talaga. Kung approved kayo, isasama kayo sa official list ng beneficiaries ng inyong barangay at starting the next payment cycle, makakatanggap na kayo ng pensyon. Pero kung may kulang sa requirements o kung nahuli na ang validation ninyo, maaaring mapunta kayo sa waitlist at maghintay ng ilang buwan bago makapasok sa official list. Ang payout schedule ng social pension ay nag-iba depende sa inyong lugar dahil hindi lahat ng DSWD regional offices ay pareho ang sistema. Dati, ang dating sistema ay semestral ang payout. Ibig sabihin, twice a year lang kayo makakakuha ng bayad. 6,000 piso sa Enero para sa Enero hanggang Hunyo at another 6,000 piso sa Hulyo para sa Hulyo hanggang Disyembre. Pero ngayong 2024 to 2025, may bagong memorandum circular mula kay DSWD Secretary Rex Gatchalian na nagsasabi na hindi na allowed ang semestral payment at dapat mas frequent na ang distribution. Ang allowed na ngayon ay monthly, bi-monthly na every 2 months o quarterly na every 3 months. Kaya depende sa inyong lugar, maaaring monthly kayo makakuha ng 1,000 piso o every 2 months na 2,000 piso o every 3 months na 3,000 piso. Ang pinaka-common pa rin ay quarterly. Ibig sabihin, every 3 months kayo tatanggap ng 3,000 piso. Ang release ng pera ay usually ginagawa sa designated payout centers sa inyong munisipyo or barangay hall kung saan kayo pupunta at mag-present ng ID para kunin ang pera ninyo. Some areas ay may Land Bank of the Philippines cash cards na ibinibigay sa beneficiaries at diretso sa card na nila nire-release ang pera para mas convenient. Para malaman ninyo kung kailan ang next payout sa inyong area, kailangan ninyong regular na pumunta sa inyong OSCA office o DSWD field office o bantayan ang announcement sa barangay hall dahil may mga nakapost na schedules. Very important na huwag kayong papalampas ng payout date dahil kung hindi kayo makakakuha sa scheduled date, kailangan ninyong maghintay ulit or pumunta sa DSWD regional office para kumuha ng special release at mas hassle yon. Marami sa inyo ang nakakarinig tungkol sa Universal Social Pension Bill at akala ay aprobado na ito at lahat ng seniors ay makakakuha na ng pension. Pero ang totoo, ang House Bill 10,423 or Universal Social Pension for Senior Citizens Bill ay approved na ng House of Representatives noong Mayo 21, 2024 with 232 affirmative votes. Pero hanggang ngayon ay pending pa rin sa Senate at hindi pa ito naging batas. Ibig sabihin, kahit aprobado na ng Kongreso, hindi pa ito pwedeng ipatupad dahil kailangan pa itong aprobahan ng Senado at pirmahan ng Presidente. Kung sakaling maging batas ito, ang mangyayari ay ang social pension na dati ay para lang sa indigent seniors ay magiging universal na, meaning lahat ng Filipino seniors aged 60 and above ay makakakuha ng pension, regardless kung may ibang pension kayo or not.
Under the proposed bill, ang non-indigent seniors age 60 to 69 ay makakakuha ng 500 piso per month, habang ang seniors 70 years old and above at ang indigent seniors ay makakakuha ng 1,000 piso per month. At sabi ng bill, within 5 years, lahat ng seniors ay entitled na sa at least 1,000 pesos monthly universal pension. Pero ulitin natin, hindi pa ito batas hanggang ngayon as of November 2025 at wala pang final announcement kung kailan ito aaprobahan ng Senado. May mga lawmakers tulad ni Albay Representative Joey Salceda na nagsasabing kaya ng gobyerno ang programa at may pondo naman para dito. Pero ang Senado ay kailangan pa ring suriin kung paano ito i-fund at kung sustainable ba talaga ito in the long run. Ang initial proposal ng funding ay galing sa 10% cut sa ayuda budget at sa mga additional taxes sa pickup trucks, vape products, at mining operations. Pero alam ninyo, sa Philippine politics, maraming bills na approved sa House pero nag-stuck sa Senate for years, kaya huwag tayong umasa agad na mangyayari ito soon. Ngayon, para sa mga seniors na may SSS o GSIS pension at hindi qualified sa DSWD social pension, may magandang balita para sa inyo. Ang Social Security System ay nag-announce ng Pension Reform Program na effective November 2025 to 2027 under SSS Commission Resolution Number 340 2025 at ito ay mag-benefit sa approximately 3.8 million SSS pensioners. Ang nangyayari ay may automatic annual increase na ibibigay sa retirees at disabled members na 10% per year at sa survivors ay 5% per year from 2025 to 2027. Ibig sabihin, kung halimbawa ay tumatanggap kayo ngayon ng 5,000 piso monthly SSS pension at kayo ay retiree, sa 2026, magiging 5,500 piso na yan at sa 2027 ay magiging 6,050 piso. This is a big deal dahil usually ang pension adjustments ay sporadic lang at minsan ay years ang pagitan pero ngayong program ay guaranteed yearly increase na for 3 consecutive years. Ang SSS ay nag-assure na ang fund nila ay financially secure until at least 2049, kaya hindi daw kayo mag-aalala na mauubos ang fund. Para sa GSIS pensioners naman, may mga ongoing discussions din tungkol sa pension increases pero wala pang concrete announcements pa as of now, so kailangan ninyong bantayan ang GSIS website at official announcements. Ang importante dito ay kung kayo ay may existing SSS o GSIS pension, hindi na kayo pwedeng mag-apply sa 1,000 DSWD social pension, pero makakakuha kayo ng increases sa inyong existing pension through these reform programs. Isang magandang balita para sa inyo, ang social pension na 1,000 piso buwanan mula sa DSWD ay tax-exempt, meaning hindi ninyo kailangan magbayad ng tax dito kahit magkano pa man ang total na natanggap ninyo sa isang taon. Ang pensyon na ito ay considered as social amelioration at hindi taxable income under the National Internal Revenue Code. Kahit na makakuha kayo ng 12,000 piso in 1 year, walang withholding tax doon at hindi ninyo kailangan i-declare yan sa ITR kung may nagfa-file kayo. Pero alam ba ninyo, maliban sa monthly pension, may iba pang benefits na available para sa seniors na maraming hindi alam. Una, under the Expanded Centenarians Act or Republic Act 11,892, kapag umabot na kayo ng milestone ages na 80, 85, 70, 75, at 100 taong gulang, makakatanggap kayo ng one-time cash gift na 10,000 piso each at isang felicitation letter galing sa National Commission on Senior Citizens. Ibig sabihin, kada 5 taon, pagdating sa 80, may 10,000 piso kayong makukuha, so by the time umabot kayo ng 100, nakakuha na kayo ng total na 50,000 piso sa milestone gifts na yan. Pangalawa, huwag ninyong kalimutan ang 20% senior citizen discount ninyo sa lahat ng essential goods, medicines, at services, including restaurants, cinemas,
at hotels. Maraming seniors ang hindi nagta-take advantage ng discount na ito, pero imagine if you spend 5,000 piso a month sa medicines. That's 1,000 piso savings per month na equivalent na rin sa inyong social pension. Pangatlo, ang priority lane sa lahat ng establishments, hospitals, at government offices ay right ninyo. Kaya huwag kayong mahihiyang sabihin na senior kayo para makasingit kayo sa line at hindi kayo mahabang nakatayo. At pang-apat, may exemption kayo sa income tax kung ang annual taxable income ninyo ay less than 250,000 piso per year. Ang pinakamalaking problema na nararanasan ng maraming seniors ay hindi nila nakukuha ang kanilang pension on time or nawawala ang kanilang slot sa beneficiaries list. Kaya narito ang mga practical tips para siguruhing patuloy kayong makakatanggap ng inyong benefits. Una, mag-update regularly ng inyong information sa OSCA at DSWD. Kapag may pagbabago sa inyong address, contact number, or living situation, agad kayong mag-inform para hindi kayo madelist. Pangalawa, huwag kayong papalampas ng revalidation process. Every year or every few years, ang DSWD ay nag-conduct ng revalidation kung saan babalik ulit ang social worker para i-check kung qualified pa rin kayo. Kapag hindi kayo nag-cooperate sa validation na yan o hindi nakauwi sa bahay during visit, maaari kayong madelist temporarily. Pangatlo, always keep copies ng inyong important documents, birth certificate, OSCA ID, barangay certification, sa isang safe place para ready na agad kayo kung may kailangan. Pang-apat, kung mayroon kayong kamag-anak or authorized representative na pwedeng kumuha ng pensyon para sa inyo, especially kung mahirap na kayong gumalaw, mag-file kayo ng special power of attorney sa notary public para legal na pwedeng kumuha ng pera ang representative ninyo. Kung hindi yan nakadokumentado, hindi pwedeng ibang tao ang kumuha ng pensyon ninyo at maaaring mahirapan kayo. At panghuli, mag-ingat sa mga scammers na nagsasabi na kailangan ninyong magbayad ng processing fee or registration fee para makuha ang pension. Ang legitimate application sa DSWD at OSCA ay libre, walang bayad yan, so kung may humihingi sa inyo ng pera kapalit ng pension slot, yan ay scam at dapat ninyong i-report sa barangay o sa DSWD hotline. Para sa mga seniors na tumatanggap ng social pension o kahit walang pension, narito ang strategies para ma-maximize ninyo ang inyong income at hindi maubusan ng pera. Una, gumawa ng monthly budget at i-prioritize ang essentials, food, medicine, at utilities. Ang 1,000 piso o 3,000 piso na pensyon ay hindi sapat para sa lahat ng gusto ninyo, kaya kailangan ng disiplina sa spending. Pangalawa, i-take advantage ang lahat ng senior discounts lalo na sa groceries at pharmacies. Mag-accumulate kayo ng savings dahil ang 20% discount ay malaki especially sa mahal na gamot. Pangatlo, kung may kakayahan pa kayong magtrabaho ng light jobs tulad ng barangay volunteer work or home-based businesses, ito ay pwedeng additional income at hindi naman bawal kahit tumatanggap kayo ng social pension basta ang income ay hindi regular at minimal lang. Pang-apat, mag-coordinate sa inyong pamilya kung sino ang responsible sa inyong medical expenses at daily needs para walang conflict at organized ang support system. Maraming families ang napapabayaan ng seniors dahil akala nila may pensyon na. Pero ang totoo, ang 1,000 piso ay hindi sapat talaga, kaya dapat may contribution pa rin ang pamilya. Panglima, mag-apply sa lahat ng available benefits. PhilHealth Senior Discount Cards, PWD ID kung may disability, at lahat ng government assistance programs na available sa inyong area. Some LGUs ay may additional ayuda pa para sa seniors bukod sa DSWD pension. At panghuli, huwag kayong mahihiyang humingi ng tulong sa social workers or sa non-government organizations na tumutulong sa seniors kung talagang nahihirapan na kayo financially dahil may mga feeding programs, medical missions, at housing assistance pa yan na available. Kaya mga minamahal kong kababayan, ulitin natin ang main points para malinaw sa lahat. Walang 6,000 piso monthly universal pension na aprobado na as of now. Ang available lang ay 1,000 piso monthly para sa indigent seniors at ang 6,000 piso
na naririnig ninyo ay lump sum payment na kumakatawan sa 6 na buwan. Ang Universal Social Pension Bill ay approved na ng House pero pending pa sa Senate at hindi pa batas. Kaya huwag tayong mag-expect na mabilis itong magiging available sa lahat. Para sa qualified indigent seniors, mag-apply na kayo sa inyong OSCA or DSWD office, maghanda ng requirements at makipag-cooperate sa validation process. Para sa may SSS or GSIS pension, mag-enjoy kayo ng incoming pension increases from 2025 to 2027. At para sa lahat ng seniors, huwag kalimutan ang 20% discount, milestone cash gifts, at iba pang benefits na available sa inyo. Ang most important reminder ko sa inyo ay huwag kayong maniwala agad sa lahat ng nababasa o napapanood ninyo online, lalo na kung sobrang laki ng halaga at ang source ay hindi government official. Always verify sa DSWD official website, sa OSCA office, or sa legitimate news sources. Maraming YouTube channels at Facebook pages ang gumagawa ng sensationalized content para makakuha ng views at clicks. At hindi nila iniisip na ang fake news na yan ay nagdudulot ng false hope at disappointment sa mga seniors. Kaya lagi kayong mag-ingat, mag-verify, at kung hindi sigurado, magtanong sa mga authorized government offices. Huwag din kayong mahihiya na magtanong ng paulit-ulit hanggang maintindihan ninyo ang proseso. Dahil karapatan ninyo yan bilang senior citizen. At tandaan, ang pensyon na ito ay tulong lang ng gobyerno, pero ang primary support ay dapat nanggagaling pa rin sa pamilya at sa inyong sariling pag-iimpok noong kabataan pa ninyo. Kaya sa mga younger generation na nanonood nito, magtrabaho kayo ng maigi, mag-contribute sa SSS at mag-ipon para sa retirement para hindi kayo totally dependent sa government benefits. Salamat sa inyong pakikinig at sana ay nakatulong ang video na ito na maklarify ang mga maling impormasyon tungkol sa senior pension. Mag-subscribe kayo para sa more updates tungkol sa government benefits at mag-share ng video na ito sa inyong mga kamag-anak na seniors para sila ay makaalam din ng totoong kalagayan. Ingat po tayong lahat at God bless sa ating mga seniors.